Karamihang sakit ng mga mananampalataya. Okay? Ibibigay ko sa inyo isa sa mga sakit ng mananampalataya. Kaya makita mo, kukunti ang choir members, kukunti ang soul winners, kukunti ang bumabalik ng hapon, because I believe ito ang matinding sakit ng karamihan. Mas matindi pa ito sa kanser na sakit. This is worse, mga kapatid. Masasabi kong sakit ito, disease ito, cancer ito, mas matindi pa ito. Let's go to Proverbs chapter 18 in verse number 19. Nandiyan na kayo? Can you shout amen kung nandiyan na kayo sa verse na yan? Yan, alright. Alam ko na, nasa-sense nyo na siguro kung anong pag-uusapan natin. We're going to talk this morning about slothfulness, sluggardness, katamaran. Okay, nakikinig tayo? Now, let's read together verse number 9. Verse number 9. And then, let's go to chapter 19 in verse number 15. Okay? Proverbs 18:9. And then, dyan lang naman, magkatabi lang naman. Dumiretso na tayo dyan sa chapter 19, verse number 15. Okay? Nandiyan na kayo. Amen? Verse number 9, everybody read. He also that is slothful in his work is a brother to him that is a great waster. Verse number 15. Ready, read. Slothfulness casteth into a deep sleep, and an idle soul shall suffer hunger. Yan ang pag-uusapan natin. Katamaran, slothfulness. Papaliwanag ko sa inyo na may gayan. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay nagkasama-sama ngayon pong umaga. Hinihingi ko po ang inyong kapangyarihan. Hinihingi ko po ang inyong wisdom. Hinihingi ko po, Panginoon, ang inyong gabay. O Holy Spirit of God, guide us, make us humble and give us wisdom. And please, forgive our sins, cleanse us from all our unrighteousness, O God. Tulungan niyo po ng aming mga puso, Panginoon, ay handang malagyan ng inyong pong mga salita. At nang makita po namin ang aming mga sarili, Panginoon, ngayon pong umaga, na ito po ay nakita ko po na pumapatay, na kami ay gumawa ng commitment because of slothfulness, Panginoon. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na matugunan ang aming pangangailangan, Panginoon, ngayon pong umaga spiritually. In Jesus' name, amen. Okay, sige, pwede na kayo mo po. Okay? Naunawan nyo yung sinabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, walang magkukwentuhan, walang magchichismisan, nakikinig, walang nagse-cellphone, amen? Except kung yung cellphone mo, ginagamit mo yan sa sinusundan mo yung verses na ginagamit mo yan sa preaching. Pero baka mamaya may nanonood sa inyo or nakikinig kayo sa ibang simbahan or what, mga kapatid, na worse yan, okay? So baka may mga tao pa dyan sa baba, sa parkingan, sabi niyo na umakyat dito. Hindi sila makakaluhod doon kapag may mga tao pa dyan. Dito na lahat. It's time to listen. Alright. So dito na po tayo, para mabilis-bilis po tayo. More or less 30 minutes, mga kapatid, magkasama-sama tayo sa pakikinig at pag-aaral, pagtanggap ng salita ng Diyos. Amen. Now makita niyo po, ang Book of Proverbs ay isa po ito sa aklat na kung tawagin natin is the Book of Wisdom. Amen? The Book of Wisdom. At makikita natin dito, ito po ay ginamit ng Diyos, ang ginamit ng Diyos na isulat po ang aklat ng Proverbs is no other than King Solomon, the man who experienced great wisdom, na walang katapat sa wisdom na natanggap, mga kapatid, ni
King Solomon. Nakikinig kayo? Grabe ang wisdom niya. At yan ay bigay ng Diyos sa kanya. At isa sa mga napansin ko sa Book of Proverbs, kung inyo pong napapansin din, ay alam nyo ba na halos lahat ng chapters, merong pinag-uusapan, may binanggit dyan ni King Solomon patungkol sa slothfulness. Patungkol sa sluggardness. Nakikinig kayo mga kapatid? Ang dami dyan, ang dami niyang binabanggit dyan. Halos lahat ng chapters, sunod-sunod yan. Sunod-sunod. Hanggang doon sa aklat, mga kapatid, ng Ecclesiastes, may binanggit din dyan si King Solomon. Because King Solomon, also the writer of the book of Ecclesiastes. So makikita nyo mga kapatid, hindi ito aksidente na isinulat o ipinasulat ng Diyos kay King Solomon sapagkat nakita ito ng Diyos na ang karamihang sakit ng tao, maging ang mga Kristiyano, ay katamaran. Nakikinig kayo lahat? Katamaran. Tingnan nyo, ano ang ibig sabihin ng slothful? Kita nyo dyan sa binasa natin, he also that is slothful in his work. Yung taong tamad sa kanyang gawain, ang sabi ng Biblia, is a brother to him that is a great waster. Yung tamad, sabi niya, ay kapatid siya ng maninira. Kapatid siya ng nagsasayang. Amen. Now let me explain. Slothful, it means to slacken. To slacken or abate or to cease or to consume or feeble or fail or idle. Idle, mabagal. Nakikinig mga kapatid? Makupad, pabaya, walang ginagawa. Nakikinig tayo? Yan ang ibig sabihin ng slothful. Napansin niyo doon sa pangalawang verse na binasa natin, ano sabi ng Bible diyan? Slothfulness casted into a deep sleep. Nakikinig kayo mga kapatid? Ang sabi ng Bible mga kapatid, ang katamaran ay nagdadala sa iyo ng malalim na pagkatulog. Amen? Now, ang ibig sabihin mga kapatid, yung deep sleep dito ay magkaiba po ang punto ng Panginoon nung pinatulog niya si Adan para gumawa ng babae. Alright? Kasi same word ang ginamit, deep sleep. Pero yung deep sleep na ginamit ng Panginoon in Genesis chapter 2 verse number 21 para patulugin si Adan para gumawa ng babae, mga kapatid, ay yan po yung tinatawag na supernatural sleep from God. Supernatural sleep from God. Amen. Kakaiba po mga kapatid sa deep sleep na binanggit po dito na in-address sa batugan na tao. Alright, nakikinig? Magkaiba po sa pagkabanggit mga kapatid. Paibig sabihin, nung ginamit na ni King Solomon para isulat at i-address mga kapatid, yung tinatawag na slothfulness sa mga taong tamad gumawa. Amen? Nang ibig sabihin mga kapatid, yung word na slothfulness dito ay enervates. Ibig sabihin, ang katamaran mga kapatid, dadalhin ka sa pagkatulog, pero yung pagkatulog dito na tinatawag, ito yung tinatawag na sa Hebrew word is tardema. Tardema. It means a letter G. Letter G. Hindi letter G, kundi letter G. Ibig sabihin, ikaw ay nagkakaroon ka ng tinatawag na pananamlay. Nakikinig kayo? Naranasan nyo ba yan? Tinatamlay ka, nanghihina ka, may paantok-antok ka, may pagkatamlay ka, na ang ini-implicate nito na word is trance. Nakikinig mga kapatid?
Trans. Alam mo ibig sabihin ng trans? Tatanggalin yung malay tao mo na tinatawag. Kawalan ng malay tao. Kawalan ng ulirat. Alright? Nakikinig kayo? Nakikinig? Same as the word wool gathering na tinatawag. Wool gathering. Anong ibig sabihin ng wool gathering? Wool gathering means indulgence in idle or daydreaming. Naunawan niyo yung salitang daydreaming? Pag sinabi mong wool gathering, nagdi-daydreaming ka, ibig sabihin, nangangarap ka, nagising. Kaya ang tamad na tao ay nangangarap, nagising. Nakikinig tayo mga kapatid? Ang tamad na tao ay laging matamlay. Amen. Ang taong tamad ay yan yung mabagal, yan yung makupad, yan yung pabaya. Yan yung pabayang tao. Yan yung walang ginagawa. Yan yung laging patulog-tulog. Nakikinig tayo. Yan yung laging matamlay. Yan yung taong tulala. Yan yung taong walang ginagawa. Amen. God hates slothful people. Ang Diyos ay galit sa mga taong tamad. Amen. Ayaw ng Diyos yan, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag namang pakainin yung walang ginagawa. Binanggit ni Apostol Pablo yan, mga kapatid, sa New Testament. Huwag pakainin yung walang ginagawa. Come on, amen. Naku, sinasabi ko sa inyo. Now, mga kapatid, huwag lang nating dalhin ang katamaran sa mga gawain, mga kapatid, na pang-physical. Huwag lang nating dalhin ang katamaran sa mga gawain to make money, but let us ilagay natin ngayon, mga kapatid, dalhin natin ngayon kung ano ang maidudulot ng katamaran sa mga Kristiyanong tamad maglingkod sa Diyos. Nakikinig, mga kapatid? Napakarami yan, tamad mag-join sa choir, tamad magsimba. Nakikinig tayo? Tamad bumalik ng hapon, tamad magsimba, tamad mag-soul winning, tamad magbigay, tamad manalangin, tamad magbigay, tamad magbumalik ng hapon. God hates slothfulness. God hates slothful people. I hope nagkakaintindihan tayo, mga kapatid. Naku, sasabihin ko sa inyo. Kaya nga, dito tinan nyo pag batugan ka, pag tamad ka, pati dito, patulog-tulog ka. Dapat walang natutulog sa preaching. Dapat ito yung pagkakataon na tanggapin natin ang mensahe ng Diyos sa atin upang hindi tayo maging tamad na mga anak ng Diyos at maging tamad sa gawain ng Diyos. Number 1, ito maganda. Labor is not only a duty and necessity, but a means of sanctification. Nakikinig kayo, mga kapatid? Kunin nyo to. Sulat nyo to. Labor, pagtatrabaho, pagpapagal, hindi lamang ito tungkulin, hindi lamang ito pangangailangan, but a means. Kundi ito yung kayamanan natin, mga kapatid. Means of sanctification. Kabanalan. Hindi ko sinasabing requirement para maging banal. Alam niyo ba, mga kapatid, walang tao, sabi na lang nating tao, walang tao na natutuwa sa taong tamad.
Nakikinig, amen. At mga kapatid, matutuwa ka pagka ang taong masipag, masigasig. Nakikinig tayo? Hindi natin alam mga kapatid na ang pagpapagal, ang paglilingkod sa Panginoon, kaya nga sabi ng Panginoon, ano sabi niya? Your labor is not in vain in the Lord. So wag lang kayong masipag sa trabaho nyo, wag lang kayong masipag sa opisina, wag lang kayong masipag sa trabaho nyo, wag lang kayong masipag kung saan-saan. Kinakailangan din, masumpungan din tayo ng Diyos na masipag sa gawain ng Diyos. Tignan nyo mga kapatid, punta kayo ng opisina nyo, hindi kayo late. Pag pumunta kayo ng simbahan, late kayo parati. Ang tawag dyan mga kapatid is slothfulness. Kabagalan, katamaran. Pupunta kayo dito, tapos ng Sunday school. Di nyo ba alam mga kapatid, na ang pagiging masipag ay pagpapahayag din na ikaw talaga ay totoong anak ng Diyos. At walang anak ng Diyos na hindi banal. Nakikinig kayo mga kapatid? Sapagkat pagkaanak ka ng Diyos, pinatawad ka na ng Diyos ng iyong kasalanan. Lahat ng kasalanan mo na past, present, future, it means Diyos na ang magdideklara sa atin that you are now a holy man. Right after you receive Jesus, you repent of your sins and accept Jesus Christ, Diyos ang magdeklara sa atin, Diyos na ang nagdeklara that you are now a holy man. Nakikinig mga kapatid? Kaya ngayon, kung tayo ay banal na tao, tayo ngayon ay isang anak ng Diyos, kapatid, mamuhay tayo ng kabanalan. At kung tayo ay namumuhay sa kabanalan, kapatid, hindi tayo tamad sa gawain ng Diyos. Kaya nga maganda yung may ministry ka. Nakikinig tayo? Maganda yung nagso-soul winning ka, nagbibigay ka ng commitment mo, yung tithes and offerings natin. Now, pakinggan nyo na maigi ito. Brad, pakisabi na dito na tayo lahat. Wala muna doon. At from time to time, check nyo yung mga CR natin, check nyo yung mga baka may mga pumupunta dyan, nagsasalamin, 1 oras sa salamin. Ano? Nagchichismisan. Now, tuloy natin. Labor is not only a duty and necessity but a means of sanctification. Nakikinig tayo mga kapatid? Ang pangit kaya yung ligtas ka pero tamad ka. Nakikinig? Come on, amen. Hindi nababagay sa isang ligtas na tamad. Hindi nababagay mga kapatid sa isang ligtas, sa isang anak ng Diyos na hindi nagsisimba. Tamad magsimba. Come on, amen. Kaya nga sabi ng Diyos, huwag ipagpapaliban ang araw ng pagtitipon. Sapagkat pag ipinagpaliban mo ang araw ng pagtitipon, ipinagpalit mo ang araw ng pagtitipon, mga kapatid, ayaw mo man tanggapin o hindi, you are slothful. Amen! Ikaw ay isang tamad. God hates katamaran. Pangalawa, labor is a higher training for a higher life. Alam niyo ba yan? Amen. Alam niyo ang pagtatrabaho, yung trabaho ng trabaho, kaya tignan niyo sa ating simbahan, kapatid, soul winning dito, invite dyan, Bible study dito, Bible study dyan. Lunes, sabi ko sa mga full-time, Lunes pa lamang dapat nagba-Bible study na kayo sa area niyo. Lunes, Martes, Miyerkules, Miyerkules, meron din tayong Bible study after the service. Huwebes, Bible study, soul winning sa umaga, soul winning sa hapon, Bible study sa gabi. Biyernes ng umaga, soul winning sa umaga. Pag hapon na mga kapatid, ay nandiyan sila nagtuturo sa eskwelahan. So makita nyo, yung activities natin sa ating simbahan ay walang puknat. Hindi naman kami tatamad-tamad dito bilang pastor ninyo. Hindi naman ako tatamad-tamad.
Nakikita nyo dyan mga kapatid, maaga pa lamang, nandiyan na ako sa mga devotion natin. Alas 5 pa lang, alas 4 pa lamang, alas 3 pa lamang kapatid, nandiyan na tayo. Pinapakita ko sa inyo, pinapahayag ko talaga sa inyo, bilang leader ng simbang ito, ay ayaw ko ng tamad because God hates katamaran. God will not bless you if you are slothful. Pati yung mga anak ko, tanungin nyo sila. Si Sheila, tanungin ninyo, yung mga kasama namin dito. Hindi ko tinitolerate yung mga anak ko sa katamaran. Pag bumangon na ako niyan, sasabihin ko sa kanya, bangon na kayo, magdi-devotion na tayo. Makita nyo dito, pag nagdi-devotion kami, mga kapatid, lahat pabangunin. Walang patulog-tulog. Kita nyo, ito sila Eliasar, ito sila, pati yung mga, basta lahat dito. Ayoko na maging instrumento ako ng katamaran ng mga kapatiran. Nakikinig tayo? Hindi nyo alam pag naglilingkod tayo na masigasig sa gawain ng Panginoon, saan tayo dadalhin ng Panginoon? Into a higher life. Nakikinig tayo? Samantalang ang katamaran, mga kapatid, dadalhin ka sa kahirapan. Madadaanan natin mamaya yan. Maliwanag dito, slothfulness casted into a deep sleep. Yan. Nananaginip kang gising. Saan ka dadalihin sa ganyang kalagayan? And an idle soul shall suffer hunger. Ang tamad na kaluluwa, sabi ng Biblia, ay dadaling ka sa gutom. Amen. Dadalhin tayo sa pagkagutom, samantalang pag naging masigasig tayo, nagpagal tayo kapatid, nagtrabaho tayo, labor is a higher training for a higher life. Tignan niyo ito hindi ako agad naging pastor. Nakikinig tayo? Nagsimula ako nung tinanggap ko si Kristo. Tapos minsan naka-attend ako sa CBBC CSI, doon pa lang kami sa loob ng kampo, sa Navy base, Bonifacio Naval Station, doon pa lang kami. I was 21 years old. Attend ako isang araw, sinuko ko na yung buhay ko. Pagsuko ko ng buhay ko sa Panginoon, isang araw nag-aral na ako sa Bible School, Bible College. Wala pang full-time noon. Grabing training ko nung araw. Nung ako walang full-time na lalaki, walang matutulog kahit tanghali. Tapos nung nag-aaral ako, lumipat na ng simbahan doon sa Apubay. Ako pa lang ang full-time na lalaki noon. Naku, sasabihin ko sa inyo, nag-aasintada ako ng hollow blocks. Nasa tabi ko yung reviewer ko. Kasi hindi ka pwedeng magpaalam kay pastor na, Pastor, sir, mag-review lang ako kasi may quiz kami mamaya. Hindi po pwede yon. Habang nag-aasintada ako, habang nag-hollow blocks kami, kinakailangan nandyan sa tabi mo yung reviewer. Nag-aasintada ka, nagre-review ka. Pero saan ako dinala ng Diyos? Into a higher life. Pero nasa na yung mga kasabayan ko noon, mga kapatid? Tamad sila, wala na sila, yung iba patay na rin. Hindi ko alam na ako'y magpapastor. Hanggang sa nag-graduate na ako sa Bible School, magko-commute ako niyan doon sa may harap ng Villamor Air Base. Kukommute ako hanggang doon sa may San Pedro nung araw. Nakakatulog ako niyan sa bus. Maalala ko yung meron pang, nandun ako sa bus.
Tapos hawak-hawak ko yung Bible ko, hawak-hawak ko yung mga notebook ko. Tapos inantok ako. Yung gamit ko, kumalat doon sa may gitna ng bus. Sa kantuan ko, pero pulot pa rin. Pagkatapos, matatapos yung klase namin, alas 10 ng gabi, makakauwi kami. Alas 12 na, from San Pedro going to Fort Bonifacio. Tapos, hindi po pwedeng matulog ng tanghali. Nung panahon namin. Pero mga kapatid, labor is at higher training for a higher life. Nakikinig tayo? Kaya nga hindi po, makinig tayo. Huwag tayong matakot maglingkod sa Diyos. Nakikinig, amen. Huwag tayong matakot magtrabaho. Nakikinig. Huwag tayong matakot mag-involve. Huwag kayong matakot mag-involve sa choir. Huwag kayong matakot mag-involve sa violin. Huwag kayong matakot mag-involve. Kayo mga young people dito, mag-involve sa soul winning. Mag-involve sa ministry. Huwag kayong matakot sapagkat hindi nyo alam pag nakita ng Diyos na masigasig ka, masipag ka sa gawain ng Panginoon, dadalihin ka ng Diyos into a higher life. Pero pag tamad ka, kapatid, saan ka dadalhin ng katamaran mo? Shame, hunger, poverty. Amen. Kapatid, wala pang tamad na pinagpala ng Diyos, pero maraming masisigasig sa gawain ng Diyos, masisigasig sa lahat ng gawain na pinagpala ng Diyos. Kaya nga yung mga anak natin, kapatid, yung mga anak natin, gisingin nyo para makinig ng salita ng Diyos. Yung mga anak ninyo, pabangunin nyo, pasimbahin nyo dito sa bawat pananambahan para hindi sila tatamad-tamad. Kuyoko ng taong walang ginagawa. Kapatid, dito na ako mamamatay sa ganitong buhay. Basta ang prinsipyo ko sa buhay, ayoko sa isang taong walang ginagawa. I hate laziness. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga kasama ko dito, gusto ko malinis ang paligid, gusto ko malinis ang CR, gusto ko malinis ang auditorium. Ito matindi. Ito, isulat nyo to. An idle brain. An idle brain. Yung makupad na utak, makupad na isip, tamad na isip, mag-isip. An idle brain is the devil's workshop. Nakikinig kayo mga kapatid? An idle brain is the devil's workshop. Ang tamad na nag-iisip, kapatid, makinig kayo, devil's workshop. Anong ibig sabihin ng workshop? Talyer, pagawaan. Tingnan mo, pag tamad ka na sumunod sa salita ng Diyos, talyer ka ng dyablo. Hey, amen! Kaya tingnan nyo to, makinig kayo. Kayong mga matatagal na dito na hindi nagbabago, ibig sabihin, bakit hindi kayo nagbabago? Bakit ganun pa rin yung ugali mo? Chismosa ka pa rin. Bakit hindi mo pa rin matanggal-tanggal yung sigarilyo mo? Bakit hindi mo pa rin matanggal yung alak mo? Samantalang dito ka na namulat sa simbahang ito. Amen. Nakita mo na yung tatay mo, hindi naman naninigarilyo. Hindi naman uminom ng alak yung tatay mo. Nakita mo na yung tatay mo na binago ng Diyos, kapatid. Pero ikaw, hindi ka nagbabago. Ito yung gusto ko sabihin sa inyo. Talyer ka ng dyablo. Workshop ka ng dyablo. Your brain is a devil's workshop.
Kaya nga tinan nyo kapatid ha, tinan nyo yung mga ano dito, yung mga mabagal, mabago, makupad, mabago. Ha? Nakikinig tayo? Now, sana unawa niyo to. Obserbahan ninyo yung mga makupad, mabago. Obserbahan niyo yung mga mabagal, mabago. Yan yung mga devil's workshop. Their brain is a devil's workshop. Yan yung mga taong tamad. Kapatid, hindi ako naniniwala na hindi ka kayang baguhin ng salita ng Diyos kung masigasig kang sumunod sa salita ng Diyos. Alam mo, tinan nyo kapatid ha, nakikita nyo yan. Nakikita nyo, by example, ginagawa ko lahat ito. Hindi ko lang ginagawa ito sapagkat gusto ko maging halimbawa. Ginagawa ko ito sapagkat buhay ko talaga ito. Ito talaga yung pinili ko na buhay. Kapatid, hindi nyo naman ako nakikita ang tamad-tamad na mag-soul winning. Tinan nyo kapatid, hindi ako naniniwala kapatid na ikaw ay pagka masigasig ka, masipag ka na sumunod sa salita ng Diyos, hindi ako naniniwalang hindi ka mababago. Pero bakit hindi tayo nagbabago? Alam nyo ka bakit? Kasi makupad tayo, mabagal tayo, tayo ay laging parang nananaginip na gising. Pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nakaganyan lang tayo. Pinakamaganda habang kayo nakikinig ng salita ng Diyos, you pray, manalangin ka, sasabihin mo sa Panginoon, itong mensaheng ito patungkol sa katamaran, kailangan ko ito, Panginoon, kinakailangan, ito na yung pagkakataon ko na para malusaw at mabago ang aking katamaran. Na makinig kayo sa sinasabi kong ito. Makinig kayo ito. Makinig. Pag hindi nyo pinatay ang inyong katamaran, yung iyong katamaran ang papatay sa iyo. Do you believe that? Amen. Amen. Ulitin ko mga kapatid, kung hindi mo papatayin ang katamaran mo, yung katamaran mo ang papatay sa iyo. Kung hindi mo ililibing ang katamaran mo, yung katamaran mo ang maglilibing sa iyo. Kung hindi mo papatayin ang katamaran mo, yung katamaran mo ang magpapahirap sa iyo. Kung hindi mo tatapusin ngayong umaga ang iyong katamaran mo, gagawin kang patuloy na workshop ng dyablo ang iyong puso at ang iyong isipan. Makinig kayo. Sino kaya sa atin dito na wala malang kayong excitement na pumunta ng simbahan? Ha? At sasabihin nyo, hindi ako papayag na ako'y malilate sa simbahan. Nagkakaintindihan tayo? Hindi ako papayag na late ako sa church. Hindi ako papayag na late ako sa umaga, late ako sa hapon, late ako sa Wednesday. Hindi ako papayag na wala akong ministry. Hindi ako papayag na hindi ako makapagbigay. Hindi ako papayag na ako ay makupad sa gawain ng Diyos. Ay, yung iba sa inyo, late na pa, ganun pa rin eh. Wala malang, maaga pa lamang, wow. Mabilis na pumunta ng simbahan. Excited na pumunta ng simbahan. Masaya na pumunta ng simbahan. Hindi. Di pa yan naligo? Nakikinig kayo? Hindi pa naligo? Hindi pa nag-toothbrush?
Amoy laway pa. Alam mo, ako pambira. Pag linggo, pambira. Grabing excitement ko yan. Katulad kanina, sabi ko, pambira, Panginoon, dapat may maligtas na kadete. Panginoon, dapat may mabautismuhan na kadete. At mamaya-maya, natutuwa din ako kasi kanina, at least bilang na lang sa daliri yung natutulog na kadete. Kasi nag-i-amen din sila. Kahit nakapikit. At mamaya-maya, sabi ko, ilan ang bisita natin? Meron tayong 9 na bisita. At 6 doon na bautismuhan. At sabi ko sa mga ibang kadete, sabi ko, halika kayo, dito tayo habang nababaptize. Binabaptize ko yung mga bisita natin. Dito kayo. Bakit? Excited ako. Sabi ko, pambira, sabi ko, Panginoon, unang service pa lamang, may naligtas na. Unang service pa lamang, may nabaptize na nakadete. Kaya tignan nyo yung story ko, mga kapatid. May picture taking kami mga nabaptize na cadets. Ang hindi lang nabaptize, yung mga may buwan. Yung mga meron. Hindi nyo naintindihan? Naunawan nyo itong sinasabi ko, mga kapatid. Now, tingnan nyo yung mga, kayo mga hindi, walang involvement. Nakikinig? Sabi ko nga, pagkatapos ng service, uwi na kayo agad. Pero tignan nyo yung mga may involvement. Yan, busy yan. Mamaya, pagkatapos nito, anong gagawin nila? Busy yan sa mga bata. O, dito tayo, magpiprepare na ng pagkain dyan. Prepare na yan. Pagkatapos mag-prepare, yung iba naman habang nagpiprepare ng pagkain, yung iba naman tinuturuan na yung mga bata para mag-soul winning. Samantalang yung iba sa inyo, takyas na kayo. Nasa sa inyo na yan, mga kapatid. Kung ayaw nyong isama ang sarili nyo sa slothfulness. Kapatid, tinan nyo ito Ito, hindi ko sinasabi ito para magyabang. Hindi ako nakaranas na sinundo-sundo ako nung ako'y hindi pa nakarating sa church. Hindi ako nakaranas na sinundo-sundo ako. Alam mo at saka ako rin yung nagsabi na, Sir, pwede bang sumama sa inyo? Meron akong sinamahan na isang opisyal at sabi niya, sige, saan ka pa? Tinanong pala ako, sabi niya, Ronnie pangalan ko eh. Ang Greek word kasi ng RJ ay Ronnie. So sabi niya, Papa Ronnie, saan ka pupunta? Sir, sabi ko, magsisimba ako doon sa isang opisyal. Huwag ka na doon, saan ka magsisimba? Doon pa sa Quezon City. Malayo doon, dito ka na. Sumama ako at doon na nagsimula. Nung sumama ako sa kanya, nakarating ako kay Pastor Hill, doon na nagsimula. Pero hindi ako sinundo-sundo sa bahay namin. Ako na ang kusang pumupunta sa church. At simula nung linggo na yan, kapatid. Nung linggo na yan, nakarating ako ng umaga, bumalik ako ng hapon, sumunod na linggo, nagsimba ulit ako, bumalik ako ng hapon, hanggang sa nagsimba na ako ng Wednesday, hanggang sa tuloy-tuloy na, mga kapatid. Walang nagsundo sa akin. Bakit? Malinaw sa akin ang salita ng Diyos. Hanggang sa wala pa akong 1 taon sa church, full-time na ako. Full-time na ako, may ministry na ako, choir member na ako, kumakanta na ako sa quartet namin. Hanggang sa nag-aaral na ako ng Bible College. Bakit? Mabilis yung pagsunod kung malinaw sa iyo ang salita ng Diyos. Mabilis din ang pagbabago kung
mabilis kang sumunod. Mabagal ang pagbabago kung makupad kang sumunod. Nakikinig tayo mga kapatid. Kaya wala pa akong 1 taon, choir member na ako. Wala pa akong 1 taon, full-time na ako. Wala pa akong 1 taon, nag-aral na ako sa Bible College mga kapatid. And then tuloy-tuloy na. Na makinig kayo. Ang pagiging tamad, makinig, it enfeebles the mind. Nakikinig kayo mga kapatid. Ulitin ko, ang pagiging tamad, nagpapahina ng kaisipan. Naniniwala kayo dyan mga kapatid? Ang pagiging tamad, bukod sa nagpapahina ng isipan, kapatid, nagpapabagal ng isipan. Kaya tignan nyo yung tamad, mabagal mag-isip. Amen? Mabagal mag-isip. Isa pa. So, ang katamaran, kapatid, hindi ka lang gagawing workshop ng dyablo, kundi ang katamaran din, pahihinain niya yung isip mo. Pababagalin niya yung isip mo. Another one, ang katamaran corrupts the higher faculties of your life. Nakikinig mga kapatid? Pababagalin niya yung puso mo, pababagalin niya yung isip mo, hanggang sa makita mo, wala ka na. Nakikinig? At gagawin kang tinatawag na, eto, slothfulness converts irrational being into a witless animal. Okay, nakikinig kayo mga kapatid? Slothfulness converts a rational being into a witless animal. Anong ibig sabihin ng witless? Hangal. Hangal na hayop. Nakikinig mga kapatid? Kaya nga ang katamaran, gagawin kang hayop. Hayop na buhay. Hayop na pag-uugali. Kapatid, ang pangit kaya yung tao na walang ginagawa. Nakikinig kayo mga kapatid? Nakakasira ng isip, nakakasira ang sagwa isipan, ang taong tamad. Ito pa, idleness, pakinggan nyo to. Maiksi lang, pwede nyo isulat. Idleness is a living man's tomb. Idleness is a living man's tomb. Ang katamaran ay para kang buhay na nasa kabaong. Nakikinig tayo mga kapatid? Ang pagiging tamad ay para kang nabubuhay na sa loob ka na ng kabaong. Buhay ka ba pero nasa loob ka na ng nicho mo. Kaya nakakatakot ang taong tamad. Kailanman hindi pagpapalayan ng Diyos ang isang taong tamad. Kaya mga kapatid, yamang anak tayo ng Diyos, yamang tinanggap natin si Kristo, dapat hindi tayo masumpungan ng Diyos na may bahagi sa buhay natin na tamad tayo. Tamad magsimba. Tamad sa ministry. Tamad mag-involve. Tamad sa gawain ng Panginoon. Tamad mag-pray. Hindi ako makakapag-preach ng ganito kung tatamad ako na pastor dito. Pag tamad ka, para kang taong buhay na nasa loob ka ng kabaong mo. Na nasa loob ka ng libingan mo. Kaya nga ang sabi ko sa inyo kanina, ilibing nyo na yung katamaran nyo bago kayo ilibing ng katamaran. Ang bira siguro, sabi ng mga anak ko, grabe naman itong tatay namin. Lagi kong tinatanong yan, Nigong, anong ginagawa mo?
Belte, anong ginagawa mo? Oh, Erwin, anong ginagawa mo? Nonoy, anong ginagawa mo? Kelvin, anong ginagawa mo? Kaya dito pag may nagkakalat dyan, pati kani, lahat, kaldero makalat dyan, alam nila na galit ako, sabi ko, ayoko ng ganyan. Hindi ko sinasabing ako ng pinakamasipag na taong sa balat ng lupa. Pero ang ayaw ko sa taong tamad. Tingnan nyo, ang tanong ko lang sa inyo, bakit kayo walang involvement sa ministry? Bakit kayo walang commitment sa ministry? Bakit kayo sulpot-sulpot lang sa gawain ng Diyos? Bakit kayo hindi nakakabalik ng hapon? Why? Why? Admit it or not, because of slothfulness. Ayaw nyo ng commitment because you don't like responsibilities. Makinig kayo. Slothfulness is a mother of poverty. Nakikinig kayo? Nakikinig kayo? Slothfulness is a mother of poverty. Slothfulness is a mother of ruins. Marami ng giniba at sinira ng katamaran. Nakikinig tayo mga kapatid? Marami ng pinahirapan ng katamaran. Bago tayo magtapos, pansinin niyo po yung offering ni Abel at saka ni Cain. Nakikinig kayo mga kapatid? Pansinin niyo yung offering ni Abel at saka ni Cain. Sabi dito, sabi ng Bible dito mga kapatid, and in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. Anong dinala niya sa Panginoon? Fruit. Abel. And Abel also, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. Nakuha niyo yung pagkakaiba nila? Ha? Si Cain, anong inoffer niya sa Panginoon? Fruit. Just a fruit. Pero si Abel, anong inoffering niya? Firstlings. Plural. And fat means extra. Means blessing. Nakikinig tayo, amen. Kaya huwag kayo mapagod at huwag kayo mainis na. Biro may tithes na tayo, may offering pa, may commitment pa. Ang dami naman. Ha? Tignan natin tong magkapatid na ito. Tingnan nyo si Cain. Anong in-offer niya? Oh, basta lang meron. Eto na. Pwede na to. Pero si Abel, mga kapatid, pinili niya, pag sinabi mong firstlings, yun yung mga first class. Yun yung mga pinili niya talaga. And then pinili pa niya yung fat. It means extra, means blessing. Pero si Cain, anong in-offer niya? Fruit. Tamad. Ha? Nakikinig kayo mga kapatid? Pagkatapos ito, sino ngayon ang nirespeto ng Diyos ng kanilang offering? Abel. Amen? But the offering of Cain did not respect God. Bakit? Alam ng Diyos na bunga ng katamaran niya. Alam niyo sa
Sa sama ng loob, mga kapatid ni Cain, anong ginawa niya? Pinatay niya yung kanyang kapatid. Pagkatapos niya patayin yung kanyang sariling kapatid, saan pumunta, mga kapatid, si Cain? Pumunta siya sa Nod, land of Nod. Anong ibig sabihin ng land of Nod? Walang Diyos na lugar. Bakit? Kasi pag may Diyos ka, dapat may gagawin ka na responsibilidad sa Diyos. Hindi po pwedeng tatamad-tamad. Kaya nakita nyo kung aralin nyo yung buhay, kapatid, ni Cain, saan sa pumunta? Pumunta ng Nod. At ang ginawa niya doon, mga kapatid, palaboy-laboy siya. At kung susundan nyo yung istorya ng kanyang buhay, doon nagsimula yung mga gawain na nag-asawa ng ganito, nag-ilan yung asawa niya, doon na nagkagulo-gulo. Magulo ang buhay hanggat nandyan ang katamaran. I hope nagkakaunawan tayo. Amen? Naku, sasabihin ko sa inyo, ang pinaka-ina ng paghihirap, ina ng pagkasira ng buhay, mga kapatid, ay walang iba kundi katamaran. Amen? Kaya wag tayong tamad sa harapan ng Diyos. Amen? Kinakailangan masigasig tayo na mag-soul winning. Kinakailangan masigasig tayo na pumunta sa bahay-sambahan ng Diyos, mag-worship sa Panginoon, para tayo ma-encourage, para tayo baguhin ng Diyos, para mabilis yung pagbabago natin. Amen? Eh, bakit yung sinasabi ni Sir Ariel? Nung sinabi niya na tanggalin ko na yung pag-inom ng alak ko, tanggal naman kaagad. Eh, bakit ikaw dito ka na ipinanganak? Ibig sabihin, matumal, mabagal, makupad ang pag-iisip mo. Ano ang nagpakupad ng iyong pag-iisip? Slothfulness. Slothfulness, ang pagkawalang ginagawa, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, is a living man's tomb. Parang buhay ka, pero nakatira ka sa iyong nicho. Nakikinig? Nakikinig. Amen. Katamaran, an idle brain is the devil's workshop. Amen. Samantalang pag nagmasipag ka, sasabihin ko sa inyo, pag nagpagal ka, naglabor ka, masigasig ka, masipag ka, dadaling ka into a higher life. Amen. Dadaling ka dyan. Kaya isang araw makita mo, wow, nandun ka na sa mataas na kalagayan. Wala ka sa mababa. Ha? Nagkakaintindihan? Na, makikipanginggan nyo to. Huwag na kayo magbuklat. Basahin ko lang to bago tayo magtapos. Proverbs 12:24. The hand of the diligent, masipag, shall bear rule, but the slothful shall be under tribute. Amen? Proverbs 12:27. The slothful man roasteth not that which he took in hunting. Yung tamad na tao, nakakuha ng kanyang, may nakuha siya sa kanyang hunting, pero hindi niya lulutuin. Bakit tamad siya? But the substance of the diligent man is precious. Proverbs 19:24. A slothful man hideth in his hand in his bosom, and will not so much bring into his mouth again. Kalahin mo yan? Yung tamad na tao, pati sumubo, pag kumain, hindi niya magawa. Proverbs 21:25. The desire of the slothful killeth him. Amen. Kaya sinong papatay sa iyo? Yung desire ng tamad. For his hands refuse to labor. Kaya ang tamad ayaw magtrabaho. Kaya wag tayong mag-alaga ng tamad sa bahay natin. Wag tayong mag-alaga ng tamad dito sa ating simbahan. Ano sabi ng tamad? The slothful man saith, there is a lion without,
I shall be slain in the streets. Sabi niya, may leon sa lansangan. Naku, kakainin ako. Sinungaling. Proverbs 24 verse 30, I went by the field of the slothful, and by the vineyard of the man void of understanding. Bagsak na. Marumi, madumi, madamo. Proverbs 26 verse number 13, the slothful man saith, there is a lion in the way. A lion is in the streets. Nagsisinungaling. Proverbs 26 verse number 14, as a door turneth upon his hinges, that the slothful upon his bed. Yung tamad, parang bisagra yan. Yung tamad, pag ginising mo yung tamad, parang bisagra lang nagaganon-ganon yan. Pag ginising mo, tutumba sa kabila. Pag ginising mo, tutumba sa kabila. Parang bisagra, pag ganon-ganon lang yan. Di ba? Ganyan ang ginagawa ng mga anak natin, tama? Nakikinig kayo mga magulang? Ha? Ganitong ginagawa ng mga anak natin, oh, ayan, oh. Oh, parang bisagra. Ayan, pabalik-balik lang, ganon-ganon lang, oh. Gisingin mo, gaganon yan. Pag ginising mo, hey, gising na, bangon na. Gaganon uli, babaliktad. Ang tamad, parang bisagra. Salamat na lang may Bible. The slothful hideth in his sin in his bosom, it grieveth him to bring it again to his mouth. At saka alam nyo yung tamad na tao, gusgusin tignan. Hindi malinis ang itsura. Nakikinig kayo mga kapatid? Hindi man lang nagsusuklay. Hindi man lang nagtututbrush. Hindi man lang naliligo. Ha? Hindi man lang nagbibihis. Hindi malinis. Makinig kayo. Cleanliness is next to godliness. Kaya sasabihin nyo, walang kinalaman sa pagiging kabanalan, ang katamaran. Meron po. Cleanliness, kung banal ka, nilinis ka na. Nakikinig kayo? At kung nilinis ka na, hindi ka na dapat dugyot. At walang dugyot na masipag. Pero lahat ng tamad, dugyot. Nakikinig tayo mga kapatid? Ha? Ngayong umaga, itong mensaheng ito, masakit man ang tama, pero tama ang katotohanan ito. Nakikinig tayo? Oh, sabi niyo man, grabe naman si pastor. Hindi naman ako tamad. Bumabalik ka ba ng hapon? Oh, bakit wala ka ng hapon? Kasi may hindi, tamad kang bumalik. Ulitin ko po. Hindi ko po intensyon na saktan kayo. Kundi ang intensyon ko, maalis, matanggal ang mga bagay sa atin na hindi natin alam na iyon ang nagpapahirap sa atin para gamitin tayo ng Diyos. Masakit man pakinggan, pero mas masakit pag tayo po ay patuloy na kampo ng katamaran. Naiintindihan ba natin mga kapatid ko sa Panginoon? Ha? Kapatid, pambira sasabihin ko sa inyo. Tignan nyo ha, anong oras ako natutulog? Tutulog ako alas 11, alas 12. Anong oras ang gising ko? Pag nagising ako ng alauna, alas 2, magsisimula na ako mag-pray niyan. Nagpapasalamat na ako sa Panginoon kung may tulog ako na.
4 o 5 oras. Minsan, 3 oras lang. Pero buhay pa naman. Ha? Nakikinig tayo? Kala niyo siguro si pastor ang sarap ng buhay. Ikaw magpastor. Gawin mo yung ginagawa ko kung tatagal ka. Gawin mo, subukan mo. Ha? On this spot, ibigay ko ang trono. Kapatid, ako nakakapagsalita ako ng ganito sapagkat totoo yung sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Ngayon mga kapatid, ulitin ko, hindi ko kayo intensyon na saktan, pero hindi nyo alam na yung katamaran natin, yun po ang nagiging rason bakit nasasaktan tayo sa ganitong klaseng mensahe. Bakit hindi natin sabihin ngayon, okay, tumayo kayo lahat, please. Ito katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ilibing nyo na ang katamaran. Kung hindi, yung katamaran ang maglilibing sa atin. Nakikinig tayo? Sapagkat ang katamaran parang isang tao na buhay ka, pero nakatira ka sa libingan. Now, ngayong umaga, bakit hindi natin sabihin, Panginoon, tapusin ko na yung katamaran ko. Mula ngayon, hindi na ako papayag na tamad akong magbasa ng Bible. Come on, amen? Hindi na ako papayag na tamad akong manalangin. Hindi ako papayag na tamad akong magsimba. Hindi ako papayag na tamad akong mag-soul winning. Hindi ako papayag na tamad akong magbigay. Hindi ako papayag na tamad akong mag-involve. I hope nakikinig tayo. Or else, ililibing ka ng katamaran mo. Pahihirapan ka ng katamaran mo. Come to the altar. Let's kneel down and talk to God. Sige po. Let's go to the aisle. Dito po tayo. Come on. Huwag tayong tamad maglumuhod sa Panginoon. Don't be lazy to kneel down. Huwag kayong pumunta ng CR. Pinakamaganda, lumuhod tayo. Let's talk to God. Mga kapatid, gumawa tayo ng commitment sa Panginoon. Don't be slothful, don't be lazy to make a decision, to make a commitment to God right now. Wag nating buhayin ang katamaran natin. It's time, mga kapatid, na ilibing natin ang katamaran na ito. Or else, tayo ang ililibing niyan. Kaya yung iba, mga kapatid, hindi nagsisimba. Bakit? Inilibing sila ng katamaran nila. Pero ngayong umaga, bakit hindi natin tapusin ngayon lahat ito? Dakilang Diyos na mapagpalat makapangyarihan po sa lahat. O Diyos, salamat po sa mensahe na narinig po namin ngayon pong umaga. Alam niyo yung Panginoon na hindi ko ito mensahe. This is your message, O God. Please help us, O God, not to live like a slothful man, O God. Sapagkat kami ay, pag slothful kami, gaano man kami katagal dito, hindi kami magbabago, Panginoon.
Kaya ito na yung pagkakataon na dapat ilibing na namin, ibaon na namin, ibasura na namin, itapon na namin, Panginoon, yung katamaran po namin. Kaya nga hindi kami magamit-gamit sa gawain ninyo, sapagkat tamad kami, Panginoon. Kinakailangan, ito na ang simula na kami gumawa ng desisyon na ilibing namin ang aming katamaran, or else, Panginoon, ito pa rin po, siya ang maglilibing sa amin. Buhay pa kami, patay na kami. Gawa ng katamaran na ito. Isalot po ito, Panginoon, sa buhay po namin. Kaya tulungan niyo pong bawat isa. I-bless niyo po ang kanilang mga decisions na ginawa ngayon pong umaga. Ngayon pong tanghaling ito, Panginoon. Salamat po. Pinupuri kayo namin, pinamasalamatan. Bless the commitment and the decisions na ginawa po ng inyong pong mga anak, Panginoon. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright.